mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasaiyo na. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Patatagin ang iyong pamilya sa tulong ng programang nagmamalasakit at nagtataguyod sa pangunahing institusyon ng lipunan. Family Matters. Kinilala sa 21st KBP Golden Dove Awards bilang Best Radio Magazine Program. Kaibigan, dito sa FEBC Radio. Yes! Kami na naman ang iyong makakasama ngayong Monday morning. Nagbabalik po makalipas ang 30 minuto para naman sa Family Matters. Yes. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. At ako naman po si Jonel Milan. At ako po'y maaga dito at hindi po late. Ayan, salamat sapagkat tayo naimbitahan sa nakaraang programa 30 minutes ago. Ayan. Oo, pero ngayon, ito na talaga yung ating tahanan. Nangapit bahay lang kami kaninang umaga kasi nga wala si Kuya Efren Palyurina. At mabuti hindi tayo nagkamali ng pagsasabi kung anong programa ang ngayon po ay nasa Family Matters tayo. At sa lahat na nakikinig sa atin, happy listening. At salamat din maging kay Jing, kay Ray, at kay Ronald na naging kaagapay ko kanina sa pagparito sa programa. Maraming salamat sa inyong dalawa at ganoon din kay Ronald na ingatan ka ng Panginoon sa iyong pagbabiyahe. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin. Nagdiriwan ng kaarawan. Belated happy birthday sa aking kapatid, si Ate Beck. And of course, ganoon din kay Mama Lenny. Happy birthday po, belated. Po. At ang buong angka ng Santa Rita, ganoon din. Ay mayroong text dito si Sir Ami Carabeo at pakigreet daw ng belated happy birthday ang listener daw natin lagi si Ate Linda Estores, ganoon din si Eloisa Aguila, Princess si Andrian at ganoon din ang NGP Corpus of Santo Niño. Ayan, may Kawayan, Bulacan. Ayan, happy listening po. At kayo pagpalain ng Panginoon. Yung kinasal mo kahapon, batiin natin. Oo nga, ang Mijares Couple. Inaabala ako ni Heidi habang nagkakasal. Congratulations! Congratulations, Mijares Couple. Saan naman sila nag-isang dibdib, Bishop? Diyan sa Marilao. Sa Marilao. Congrats po. Yes. At happy listening sa lahat na nakadalo sa kasal. Happy wedding anniversary pala sa mga magulang ni na Ate Maloy. Kaya Tatay Kaloy at saka kay Nanay Glo. Happy anniversary po. 48th. Tapos wedding anniversary din ng mga magulang ni Hannah Banana Placer. Sila nanay, Mami Babette. Ayan. Si tatay, ano bang pangalan? Anyway, happy anniversary sa iba pang couples na ngayong February 3, buwan ng mga puso. Ka-anniversary month ninyo sina Bishop Jonel at saka si Ate Tess Milan sa Pebrero 14 po. Ilang taon na kayo noon, Bishop? 23 years na. Salamat sa aming natanggap na special treat on the 14th. Diretso sa on the 15th. Ayan. Kaya, alam mo, na-utter lang namin yung Lord. Ano kaya ay dito kami sa hotel na ito ba? On our way home without telling anybody, bigla may nag-text na nakabook na kami. Wow naman. Ilang kwarto ba? Isa lang. Isa lang. Kaya, ganun talaga si Lord, Lord, talaga no? ni Lord, basta yung heart mo ay talagang lagi bukas sa kanya, i-honor kanya. Pero dapat talaga specific din. Kagaya nung nag-Singapore kami, nakita namin yung Marina Bay. Diba? Ang ganda-ganda yung parang may barko sa ibabaw. Tapos, sa loob-loob pala ng asawa ko, kailan kaya kami makakapasok dyan? Tapos, maya-maya. Maya-maya may nag-text.
Susunduin daw kami, dadalhin daw kami doon. Kape-kape, dessert. Hello, PH! Wow, Kay talagang Yvonne, tsaka ganun- kay PB sa ganun mga ang Lord cornerstone. talaga, na talagang totoo po, tapat ang Panginoon. Oo, Kaya yung mga bagong kasal dyan, huwag kayong mag-alala. Ang Lord na magpo-provide sa inyo. Nung Oo Sabado, nga. kinasal ko rin ang Bautista Ramirez. Ngayon ang Bautista couple. Oo. Sabi na lang ng asawa ko, sana pala ang prenatal daw niya makapag-stay. Yun. Kasi sinabi lang niya makapasok. Ay, kami ganun. Oo, ano? Maka-check-in. Maka-check-in talaga. Oo. Next time, talagang next yun time. nga, without telling anybody, biglang nag-text. Happy listening kay Pastor Jerry and Tita Yoli Ojeda. Good morning po sa inyo. Samantala, pabatiin na muna natin ang ating bisita ngayon, si Mr. Lovestruck. Oo, ang Cupido. Cupido. Oo, at ang naka-lovestruck na po natin sa mahaba-habang panahon dahil sa kanyang mga libro na inakda, si Mr. Lovestruck, si Professor Pastor Ronald Mulmisa. Isang mapagpala at mapagmahal na araw po sa ating lahat. First time ko makasama si Bishop ngayon. Kasi Talaga? usually si Pastor Willie ang aking naaabutan. Oh. Kasi usually either Thursday or Friday. Ngayon lang ako nag-Monday yata. Nako, welcome. And we're happy na makasama ka sa ating tandem ngayon. Hindi na yata nakakatulog yan eh. Dahil sa kanila Busy na na kasi event. may event tayo sa February 15. Oo. Balita ko, nag-lose ka na rin ng ilang pounds. Oo nga eh. Kaya kung gusto nyo nga pumayat mag-organize kayo ng isang event. Na malaking event. Na malaking malaking event, event oo. na may malaking gastos. Yun nga eh. Yan ang nakakapayat doon. Ilan na ba na-lose mo? No? Sa ngayon, mga 5 kilos. 5 kilos. Oo, ganun. So, Pero okay yun. I mean, nag-maintain din kasi ako ng weight. Mahirap yung masyadong mabigat at hingalin. Yung pag-akit nga lang dito eh. Minsan hinihingal ka eh. imbis na ikaw umaalala kay Ate Gigi. Pero alagaan Ikaw natin ating inaalalayan. katawan. Kaya sabi ko nga sa mga pastor, mga human time bomb ang maraming pastor. Kaya ingat-ingat din sa ating katawan. Ayun. Yes. Alagaan. So, may available slots pa ba? Doon sa Convergence? Marami pa po. Ang mga tickets po ay mabibili sa PCBS at OMF bookstores. And then visit po yung aming Lovestruck Convergence Facebook page. Dahil na doon po yung mga detalye, advisories, at ilang impormasyon about the conference. Yan. Okay. Sa mga kabubukas ng radyo, kailan to? Saan ito? Pakibanggit. Bali, ito po ay mangyayari sa February 15 sa Cuneta Astrodome, 8 a.m. to 6 p.m. perhaps. Pero we'll try to finish the program by 5 para meron din konting bonding. No? At ang mga guest speakers po natin, si Pastor John Naverloklukan. Ang topic po pala natin, The Promise of Purity. Iikot po yung ating tema sa kadalisayan ng puso, ng isip, at ito pong mga speakers, si Pastor John Naber sa Purity and Loving God, si Brother Mighty Rasing, isa sa co-host ng Family Matters sa social media, the use of social media, and then si Sister Asel Van Omen, isang gospel singer, yung Purity and Waiting for Love. Ako po yung magsasalita about purity and God's restoration. Yan po, mga kaibigan. Ihanda po ninyo yung mga kabataan at napakagandang i-consider ito sa mga dadaluhan ng mga kabataan natin. Yes. At mamaya, ang topic natin with Pastor Ronald Mulmisa and Bishop John L. is all about dating. Yan. Paano ba magde-date? Ilang taon ba pwede nang payagang mag-date ang anak? Yan. Oo. Yan ang sasagutin natin mamaya. Sige. Sasamahan muna Bibigay tayo. natin sa ating guest. Oo. Pero siyempre, si Pastor Herman nag-text din, baka magselos. Ano daw? Happy listening daw kay Brother Joe at kay Sister Melet de la Cruz, mga listeners sa Baliwag. At yun na din kay Pastor Ray, Annalyn Cruz, Engineer Ricky, and Deli Balugay, Gabi, and Sally. Happy listening po sa inyo dyan, mga taga Baliwag, Bulacan. Sasamahan muna tayo ng paborito mong singer, composer, si Gary Granada. Yeah, ano pa magat? Kung ika'y wala. Nako, sasabihin. Sasabayan mo to? Kung ika'y wala. Teka muna, siya muna. Narito na po. Kung ika'y wala, ang palibot ko'y parang may tabing. Kung ika'y wala, ang mga mata ay may piling. Kapaligiran, nasisira ang tunay na kulay at lumalala. Kung ika'y wala,
kulay luntian ang araw, ang dagat ay kulay dilaw, ang sampagita ay bughaw kung ika'y wala. Kung ika'y wala, buhay ko'y walang patutunguhan. Kung ika'y wala, o sinisintang kalayaan, kapaligiray parang asiwa at di na bagay at lumulubha. Kung ika'y wala, kulay abo ang langit. Kung ika'y wala, kulay dugo ang lupa. Kung ika'y wala, kulay luntian ang araw, ang dagat ay kulay dilaw, ang sampagita ay bughaw kung ika'y wala. Kulay abo ang langit kung ika'y wala, kulay dugo ang lupa kung ika'y wala, at ang uwak kulay papel, at ang tagak kulay klabel, kulay kalawang ang kahel kung ika'y wala. At ang gabi kulay pula, at ang buhay kulay pasa, ang rosas ay kulay tingga kung ika'y wala. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Happy listening sa mga kapastoran ng Fellowship of Christian Communities Novaliches at sa mga leaders and members daw ng CCC, LCC, LSCC. Okay, kanino galing yan? Hindi na nagkasya dun sa ating text. Pero mukhang galing kay Pastor Mark Carr ng Cornerstone Christian Community Church de Paro. Hello daw sa kanyang lovely wife. Wash Day Fellowship today daw nila ngayon and love you daw. Okay, pwede malaman magkano ang price ng ticket sa Love Struck? Bali po, 300. May libre po siyang Love Struck Sexy Edition. And Na then, libro? Na libro. Okay. Pag on-site na po kayo bibili, mas mahal po 350 because we really encourage you to buy before the event para hindi na rin po kayo mahirapan. Okay, so may kasamang book yung Yes. 300 pesos. Free seating ba yon? Free seating siya. Okay. Pag nauna po kayo po ang bahala kung saan nyo gustong umupo. Pero unahin po namin kasi mula sa baba pataas para hindi po magulo yung pag-upo. Oo. So, pwedeng dun sa natatalsikan ng laway. Kung gusto nyo po, may libreng rate. Katabi ko po kayo habang nakasalita. Ganun. May monoblock sa tabi. Anyway, exciting daw ang topic natin ngayon, which is dating, sabi ni Grace. Kailan pa hindi naging exciting yan? Nolasco. Oo. Good morning, listening right now, sabi ni Ambi Hermosada. Text niyo din kami. Gumagana po yung ating text jock. I-type lang DZAS space ang inyong tanong or kung gusto niyong maki-interact, makidagdag ba dun sa aming pagkwekwentuhan. So, DZAS space ang iyong message at ipadala sa 2299. Samantala, sa ating tatawag po 654-3322. Kukunin po ni Precious ang inyong tanong at kaagapay natin ang mga single ladies
Yes, si Benel, si Joanna Peras, ayan, si Precious na mga a-attend ng Love Struck Convergence. Okay. Yan. All the single ladies. Ayan. It seems sobrang magiging enjoy ang pakikinig ko niyan. Kahit pa maaga ako papasok for my 2 p.m. duty. Si Johan Clerigo. Ka-excite naman po yung topic ngayon. Love, love, love is in the air from Bella Arok. Ohio gozaimasu from Tokyo Bishop. Ohio. And happy Aniv kay Kuya Sam at Christine Felix. Belated to Mr. and Mrs. Arlene and Audie Liwag. Happy birthday, Kuya Sam and Kuya Maxi. Hello, Kuya Clem. Kung asan ka mang parte ng Tokyo, see you po tonight. Yan ang panawagan ni Sally Robles Camba. Yes. Naku, napakalamig ngayon dyan. February. Yan. Yes. Okay. Patapos ng February, saka mawawala-wala. Happy listening sa lahat ng mga taga-Japan. Sila Pastor Ariel Olieras, sa si Emily, nagkinan din si Ate Linda Lombo, sa tayo pa natin mga kaibigan. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre pa, gusto rin natin batiin, hindi lang ang mga dalaga at binata na nakikinig sa atin ngayon, pati yung mga nasa office, excited yan. Si Sister Jing Hozon at ang kanyang mga kasama nakikinig sa atin. Yan, sige, tutok po kayo. Yes. Napakagandang pag-usapan po ito. Ito na lang isang bugso ng pagbati. Nakikinig, super avid listener, ang Guevara family, Joey, Vilma, Jovel, Keith, Vanjo, Billy Guevara from San Francisco, Santo Tomas, Batangas. At si Kuya Aladin, Kabaltikan, hindi daw nakapunta dito dahil naging busy daw siya. Sa Afghanistan natin siya tagapakinig. And regards na lang daw sa ating lahat. Nakikinig siya. Hi, Hannah. Oo. At regards daw sa inyo ni Pastor Ronald. Yes. Okay, may tanong dito. Kayong dalawa ang sasagot nito, syempre. Paki-explain daw. Bakit tuwing papasok ang Feb month, maraming taong problemado, especially ang mga kabataan, pagdating sa pag-ibig, hindi naman sila inaano ng February? Paki-explain, Pastor Ronald Mulmisa. Parang kilala ko kasi nagtanong niya na. Okay. Kilala mo ba to? Si Bong Bahi ba yan? Opo. Ayan, naka-online kasi ko eh. Okay, Bong, hello. Isa sa mga staff ko yan sa Convergence. Okay. Siguro, tingnan natin kasi yung buwan bilang panahon na maraming nangungulit. Kumbaga, it's a matter and function of social pressure. Kaya yung iba, kahit walang kapartner, mas gusto nilang may partner. Kasi nga naman, di ba, sa paligid mo, panahon ngayon na maraming cheesy at nagbibigay ng mga roses. Bahagi kasi ng ating pagkatao yung we have somebody that we would love. Sabi nga na kanta, I need somebody to love, no? Pero yung iba masyadong nape-pressure about having a partner, which is wrong naman. Kasi sabi ko nga lagi sa aking seminars, you can never be complete without God. Kaya hanapin mo yung unang kaligayahan mo sa Panginoon. Kasi kahit may partner ka, kung wala si Lord dyan sa buhay mo, palagay ko, there would always be a void in your heart na mahirap. Mahirap i-deal. Kaya nga sabi ko nga, imbis na God-shaped hole yung gustong ilagay ng mga tao, woman o man-shaped hole ang gusto nilang ilagay dyan, which is mahirap na sandigan ng ating buhay. So, it's a matter of social pressure. Huwag na kayong papapuwersa. So, kung parang aasiwa kayo o nape-pressure kayo magka-partner, iwas na lang kayo sa mga lugar na na nape-pressure kayo. Yan. Amen na lang. Amen. Amen. Niisip ko kung guilty ba tayo dun eh. Nakikisakay tayo sa social pressure. Pero ang akin naman... Hindi naman. Tayo naman ay sinasamantala natin. Pagkakataon para ituro na huwag makisabay sa social pressure. Yung convergence, ideally, lahat naman sa kasaysayan ng Kristyanismo, may mga events na itinatapat yung church para maging tama yung pananaw ng mga tao. Titignan ko yung Love Struck Convergence na mangyayari sa February 15 as parang a counterculture event na instead of celebrating love with your loved ones lang, at yung iba sumasabit pa nga, why not celebrate Valentine's with the Lord? Kaya, pagpundaran nyo na. Kung gusto nyo mag-date, doon na lang kayo mag-date. No? At maganda na maayos natin yung pagtingin natin about love. Yan. Alam mo, napakaganda pagkakataon na dahil sa kultura natin na talagang buhay na buhay, ang puso sa panahon sa buwan na ito talagang we
kumbaga, seize the opportunity to provide some teaching, some guidance, kagaya nitong Love's Track. Kami rin, meron kaming a night of love sa may mag-asawa doon sa gabi ng 15 naman. Sa aming auditorium dyan sa Aliw Complex, may Kawayan, Bulacan, Hope of Glory Auditorium. Pagka kayo interesado po, mag-text lang po kayo 0922-822-7593. Yan. At a night of love. May konti music at meron kami Kakanta ka ba doon? Depende. Iniisip ko pa Parang yun yung siguro, kung ikay wala. Ayan, yung kay Gary kanina. Ang title po nun, Kung Ikay Wala, para doon sa nagtatanong by Gary Granada. Naiiba kulay ng ulap, naiiba ang mga bagay-bagay. Ito tanong ko, biblical ba yung date? Makipag-date? Bishop, Pastor Ronald? So, Ronald, guest natin siya magtrabaho. Talaga ka, naman to, Ako lagom na lang. Ito na, Bishop, tatanungin kita, saan ang first date nyo ni Ate Tess? Ha? Ano? Hindi ba? Memory gap na ba, Pastor? In your moment. Diyan sa Quezon City. Saan? Sa Circle? Malapit dyan sa Circle. Nandun pa? Nandun pa? Kaya lang, hindi ko na gustong datean yun ng mga kabataan. Bakit? Marami nagde-date na pala ngayon dun kaya parang hindi na magandang datean. Wildlife? Oo. Hindi magandang ang datean, maraming tao. Hindi magandang datean yung walang tao. Mas delikading-ding. Basta, Pastor, wag lang gagabihin. Yun lang yun. Basta, ano pa sikat ng araw. Baka magka-wildfire. Pero kahit na, hindi ko gusto. Mabuti pa yung Circle. Bakit doon kayo nagde-date? Hindi, kasi, yun tawag dito, ko galing ba siya ng UP noon? O kaya nagpe-prepare kami sa LTI ng CCC noon. Basta, meet halfway. Para we decided to drop by the place. First time ko dun First time din yata. Alam lang namin may mahilig kasi sa nature, mahilig siya sa may mga iba't ibang mga animals doon. So, yun ang una namin dito. Hindi ko malilimutan. Parks and wildlife. Doon kami unang nag-holding hands. Ganun pala pakiramdam ng may ka-holding hands na sinilig-kilig. Meron nga akong kabataan sabi niya. Pastor, kuya tawag sa akin. The first time na mag-holding hands pala kayo ng mahal mo, kahit hindi naka-holding hands mo, yung kamay mo parang may ka-holding hands pa rin. Yung nagsusway-sway pa rin daw yung kamay niya. Kahit wala siyang katabi. Iba yung pakiramdam. Pakiramdam. Pag first time. Well, confession na rin. Tama yung sinabi ni Bishop. The first time I held the hands of my wife, yung dati kong ex-girlfriend, meron talagang kilig at may electrifying feeling. Kasi that's the first time na lumabas yung aking feeling hindi lang sa pamilya ko, kundi sa future wife ko. Sex. Yes. Kami magkakapatid, 6 kami magkakapatid. Lalaki lahat. Puro barako. So, nanay ko lang ang muse sa bahay. So, nanay mo lang nakaka-holding hands mo noon? Yun. The first time na hawakan ko kamay ni Gigi, talagang kakaibang experience yun. Pag kayo na, pwede nang mag-holding hands. Pero kung dating stage, palinawin natin muna yan. Sige, kasi magkaroon tayo ng kaliwanagan. Kasi marami kasing paggamit ng salitang dating. May ibang mga termino nga ang iba dito, yung hooking up at yung going out. Pero sa kulturang Pinoy, intindihin natin whenever we do dating, hindi ito usapin lang ng increasing the level of acquaintanceship, kundi ito'y papunta sa kasalan. Kung babasahin niyo yung mga panitikan, mga nagbabasa kayo ng high school, mga libro at mga short stories, literature, ang lahat ng ginagawa ng isang lalaki para sa isang babae ay paghahanda para sa pag-aasawa. Nagsisibak ng kahoy, sinusuyo. Hindi ka naman siguro mag-e-effort ng gano'n kung gusto mo lang magkaroon ng girlfriend. Tsaka isa rin yung pagpapatunay sa mga magulang noong babae na talagang seryoso po ako na maging asawang inyong anak. So, ang konsepto ng dating per se, it's a modern parang formulation. Pero ang tunay na pundasyon kung bakit tayo dapat we'll use the date out of convenience, ay para talaga mag-asawa. So, ano nangyari? Well,
Ayon sa kasaysayan, 1900s. Sa Amerika naman nauso yung tinatawag nating recreational dating eh. Mainly because yung invention ng kotse. If you would trace yung mga ginagawa ng ating mga magulang before the invention of automobiles, hindi naman talaga sila lumalabas na sila lang. Whenever a person would court a guy would court a lady, nagpapaalam talaga sa magulang. Kaya tinawag siyang courting kasi sa European countries, mayroong mga parte ng bahay na court kung tawagin. So doon kayo mag-uusap. So habang nag-uusap kayo, nandun yung nanay, siguro nag-cross stitch, yung tatay nandun, naninigarilyo maari. So courting ang tawag doon. Kumbaga, you're wooing a person maybe because you want that person to be your future partner. Nung na-invento ang kotse, yun na. That's the sign of independence. Kaya yung mga bata, instead na sa bahay na, tsaka nagbago kasi panahon eh. Kung dati malalaki bahay, ngayon, malilit na bahay. Wala nang court. Kumbaga, ang nangyari, hindi na napapractice yung dating pinapractice dati. And then, na-invento pa yung kotse, yun na. Nagkaroon ng mga lover's lane, if you know that term, yung overlooking na mga parte ng parang mataas na lugar, then nakapark doon lahat ng kotse. So ano nangyari? Nahiwalay ngayon yung mga kabataan sa supervision ng kanilang mga magulang. Kaya yung attachment ng magulang sa anak nagkaproblema because una-una pwede na silang umalis kahit saan sila pumunta. Kasi may kotse na nga eh. And then, yung modern practices, unti-unti, bunga ng media at bunga ng kung ano-anong mga pagbabago sa values ng bawat tao. Well, sociologically speaking, ito na. Papasok ako ng konti to be academic about this. Sabang umuunlad daw ang isang bansa o isang bayan, yung traditional values, unti-unting nawawala. Kaya, hindi imposible na sa ating bansa, lalo na ngayon, mas komplikadong mga relasyon. Ang nangyayari, dumadami ang komplikasyon ng pakikipagrelasyon. Meron ng online, may offline. Kaya meron akong mga kabatang nagkakasagutan sa text. Pero pag nagkita offline, hindi nagpapansinan. May mga ganong kaso. Mag-on online. Offline, hindi magkakilala. So, ganun nakakomplikadong mundo habang nagbabago ang mga pagpapahalaga ng mga kabataan. Kaya, hindi nagbabago ang prinsipyo ng Biblia about this. We do not toy around with the idea of being in love. Yung iba kasi, isa pang gusto kong i-emphasize siguro, tuwing February, many people fall in love with the idea of being in love. Yung pag hindi ako in love ngayon, parang out ako. So again, tanggalin natin sa ating isipan yon. So, if you would ask me kung biblical ba dating, siguro we will not focus on the term. We would focus on the practice. Kasi minsan yung word the date, minsan ginagamit naman yan sa isang konteksto na tama. I mean, when you say increasing the level of acquaintanceship, ibig sabihin, mas palalalimin mo yung pagkakilala sa isang tao. So, mahalaga naman yon bago maging kayo. Siguro, si Bishop naman. Kung dating na ibig natin sabihin niya, yun, pagbibigay ng pagkakataon para magkakilala at lumalim ang pundasyon ng knowledge sa isa't isa, ay mapakaganda nun. Kaya nga, importante yan yung lugar na pupuntahan, yung oras ng pagdidate, ayan, at ano ang mga gagawin sa dating. Halimbawa, sinihan. We discourage that as a place for dating. No, kasi first date, hindi naman kayo magkakausap niya. Nakatunga nga kasi sa malaking TV. So, we don't advise kahit that. Cartoon? Papanoorin? Kahit cartoon. So, kahit Frozen. Because, let it go. Ngayon, kung grupo kayo, edi let it go. Let it go. Pero kung nga kayong dalawa lamang, ito yung mga panahon where we can kumbaga ay give time and opportunity para magkwentuhan, makilala ang isa't isa, makilala ang pamilya. Kung sa ganun diwa, talagang kailangan yan dating. I agree with that kasi merong mga kabataan, hindi pa sila. Di ba nag-usap tayo about dito, yung mga previous episodes, mga MU. They act na parang lovers na sila, pero hindi pa sila. Kaya hindi pa sila, nung magkahiwalay, nagmo-move on din sila. So, may mga ganong mga kaso. Kasi we avoid yung mabilis na relasyon because emotions can be deceiving. Kaya, one step at a time, hanggat maaari nga, kung may intention kayo sa isa't isa, kunyari may MU na, kunyari marami na kayong mga karanasang magkakaparehas, mas okay sa akin yun na mas lalo niyong palalimin yung inyong friendship. Pero wag muna kayong maging cheesy sa isa't isa. Marami kasi lumalampas sa boundaries eh. At na yun ang problema.
At hindi pa naman sigurado kayo na kayo, pero umaarte kayong parang kayo. Kahit na Ingat-ingat tayo sabihin dun. nyo na group naman kami, Mm-mm. pero dun sa group, nakapaloob pa rin yung exclusivity ninyong Oo. dalawa. Malabo. Diba? Kasi yung iba pinapalabas na barkada naman. Pero yun nga, cheesy yung pagtitinginan nila. Maraming mga kababaihang sumasabit sa area na yan. Okay. Nako, mag-break muna tayo. Mamaya, ilang taon ba pwede nang mag-date? Yan. Ganda yan. Bishop. Sige, handa mo, Pastor Ronald, ha? Ikutin mo yan, ha? Ilan po munang mga paalala, babalik kami. Tapos may nagre-request na i-play daw natin yung ating radio spot na Dear Michelle. Actually, ang title po nun is Teenhood Spot. So, pakinggan po natin. Nakikinig ka pa rin dito sa FEBC Radio. Kulay abo ang langit kung ika'y wala. Kulay dugo ang lupa kung ika'y wala. Dear Michelle, inalis na namin kahapon ang mga alaala ng iyong kamusmusan. Ngayon magte-13 anyos ka na. Kaya inilagay na namin sa bodega ang mga laruan mo kaya ng iyong gusto. Pwede mo nang baguhin, ayusin at pagandahin ang kwarto mo sang-ayon sa iyong gusto. Hindi na kami magugulat ng daddy mo dahil pangatlo ka na sa inalagaan at pinalaki namin. Ang bilis ng takbo ng panahon. Parang kailan lang, takot ka pa sa dilim. Parang kailan lang naglalaro pa tayo ng taguan. Hindi pa man nakapagtatago, nang huhuli ka na. Ngayon nga, teenager ka na. Ang gusto mo palaging bago sa paningin at panlasa. Ibig sabihin, habang nagmamature ka, unti-unti mong makikita kung gaanong kaliit ang alam namin ng daddy mo sa mga hilig ng mga gaya mong kabataan ngayon. Ano ang in at hindi. Darating ang panahon na hindi mo na mai-enjoy ang mga bagay na inaakala naming makabubuti para sa iyo. Nandoong mai-embarrass ka sa mga friends mo dahil sa amin. Hindi ka papayagan pero ang sasabihin mo, ang KJ naman namin at bukod tanging ikaw lang ang hindi makakasama sa lakad ng barkada. Tuloy maiisip mo na unfair kami at ang higpit-higpit pa. Pero okay lang, maisip mo yun. Kaysa naman mapahamak ka. Minsan naman mapipilitan kaming pumayag dahil ang hirap mong pigilan. Kung alam mo lang, sa pagtalikod mo walang tigil na pag-aalala na ang aming nadarama. Tuloy naiisip ko, ano na lang ang mangyayari sa mga teenagers kung walang pakialam ang kanilang mga magulang. Naniniwala ako na ang buhay ay isang regalo ng Panginoon. Dapat ingatan at alagaan. Tungkulin ng bawat magulang na pangalagaan at ingatan ang regalo nilang tinanggap sa Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang buhay ng kanilang mga anak. Michelle, hindi ko kayang hawakan ang buhay mo at ang iyong mundo para dalhin ito kung saan namin gusto. Sarili mong biyahe ang buhay mo at ikaw ang siyang driver nito. Kaming mga magulang mo ay gabay lamang, nakasama mo para sabihin kung alin ang mas mainam na daan. Dahil ikaw ang may hawak ng manibela, nasa iyong palad kung alin ang pipiliin mo na kailangan mo ring panindigan at tayuan. Anak, ang pagiging teenager ay isang paghakbang para isakatuparan ng iyong mga minimithi. May mga pangarap na naghihintay para isakatuparan, mga bagong mukha na makikita at makikilala, at dapat kang tumayo sa sarili mong paa. Tandaan mo lang, hindi pang isang araw lamang ang lahat para matupad kung pipilitin mo itong maganap. Naalala ko tuloy, parang kailan lang. Kapag gusto mong kunin ang aking atensyon, ngunit naramdaman mong hindi buo ang aking pagtugon, lalapit ka at maglalambing. Sa gayoy buong puso at buong pansin kitang maririnig. Hindi mo alam ang ibinahagi mo sa amin ng daddy mo. Puno ka lagi ng pangarap. Laging may pag-asang natatanaw. Anak, salamat sa lahat ng yan. Nawa ay palagi mong masumpungan ang buhay na iyong hinahanap. Love, Nanay. Agapay ng Sambayanan. Agapay ng Sambayanan.
702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS. Alala, kung ika'y wala, kulay abo ang langit kung Dating ang topic natin dito sa Family Matters. Yes, may sinasabi ka, Bishop. Yes, si Bishop Jonel po yung kumakanta / magpapayo po siya mamaya. Yeah. At sana ay seryosohin ninyo sa kabila ng kanyang pagkanta. Singer, counselor. Oh, yes, oo. Dito lang yan sa Family Matters. At napapakinggan nyo rin siya sa Heartline. Si Pastor Ronald Mulmisa naman sa ating online radio. Meron din siyang Lovestruck Radio. Sa Pinoy Connection, ang online radio ng Far East Broadcasting Company Philippines. Yes. You can listen through tunein.com. Hanapin nyo lang po yung Pinoy Connection. And then may app tayo, di ba? Yes, oo. Ano pang nakalimutan ko bigla yung app. 702 DZAS, Yes. basta i-search nyo lang sa inyong app, sa inyong mobile. Okay, sino pwede nang mag-date? Oh, Pastor Ronald. Well, katulad na sinabi ko kanina, when you enter in a relationship, hindi to pwedeng pangkasiyahan lang. Dito marami nasasaktan eh. Lagi ko sinasabi na hindi mo kailangan magkaroon ng boyfriend o girlfriend para sumaya yung single life mo. Marami kang pwedeng makarelasyon na magiging masaya. Kakapamilya mo, kaibigan mo, and you can be free. Kasi pag naging double ka na, attached ka na sa isang tao, yung schedule mo, kailangan ibagay mo sa kung anong gusto ng partner mo. Kaya hindi mo kailangan pumasok sa pakikipagrelasyon para maintindihan din yung opposite sex. Kasi ayun ang madalas naririnig ko sa mga singles. How can I know how to be in a relationship kung di ako makikipagrelasyon? Well, sa maraming pagkakataon, I would say na hindi mo kailangan talagang magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Kailangan mo lang matutunan, una, kung kay Kristiyano talaga, maging komportable at maging kumpleto sa Panginoon at develop your personality. So, kung ang tanong ay, kailan tayo dapat na... Sino na po pwede? Well, itong aking opinion about this. Hindi ka pwedeng pumasok sa pakikipagrelasyon, pakikipag-date, kasi ang intention mo, di ba, dapat mag-asawa. Kung hindi ka pa nagko-consider o hindi ka pa nagpaplano na dumating doon sa punto na yon, na hanapin yung iyong future partner. Yung iba nga, intentional na mag-asawa. Kapag sila nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, nagkakahiwalay pa. Lalo na yung walang intensyong mag-asawa. So sabi ko nga, dalawa lang ang puntahan ng relasyon. Kunyari, nakipag-partner ka, kay high school pa lang. Either ituloy nyo sa kasalan yan, o kaya eventually magkahiwalay kayo. Pero malaki ang risk na magkakahiwalay kayo pag masyado kayong bata na nakipagrelasyon. Kasi lumalago pa kayo individually, at marami pa kayong kailangang unahin. May season ng buhay. Kapag nagkabali-balento ang schedule ng buhay nyo, mahirapan kayo. Yan ang payo ko sa mga singles. Lagi ko sinasabi sa seminar, if you are not considering marriage, you should never date. Doon ako nanggagaling. So, well, hindi naman yung legalistic per se, pero payo ko sa inyo yan. Kasi I've seen a lot of cases, mga high school malapit sa akin, sabi nila, ito na kuya, ito na ang the one. Paano ko siya makikilala? Kung hindi kami magde-date. Hindi mo kailangan, sabi ko nga, hindi mo kailangan pumasok sa relasyon. You can know him or her from afar. Kasi kapag naging kayo, minsan merong sense ng pagpapanggap. So, kailangan makilala mo siya na hindi kayo. Yun talaga, authentic yun. Hindi yun best foot forward. Hindi siya best foot forward. Kasi kunyari, paano siya makipag-usap sa mga waiter, sa kanilang kasambahay. Alam mo kung sino siya. Tsaka magtanong-tanong ka. Yan isa payo ko sa mga singles. If you're considering a person, maging Sherlock Holmes kayo. Bakit? Kasi masyadong major decision sa akin, napaka-major decision sa akin na pagpili ng partner. Hindi nyo dapat binibigay, o hindi, kung kani-kanino lang yung pagpili at hindi rin kayo dapat pumipili ng ganun-ganun na lang. Kasi buong buhay nyo makakasama yung partner nyo, hindi naman 2 years, 3 years. For life yan. Importante kasi yung personal maturity, Yeah. Kung ikaw ay meron ng pagtaya na ikaw ay meron sapat ng maturity sa aspeto ng mga decision making, aspeto ng pag-handle ng emotions mo, tapos yung mga baggage mo sa pamilya mo, baggage mo sa iyong sarili, ay na-handle mo na, na-overcome mo na, na-outgrown mo na, then that's the time you can be ready for possibility of having relationship. Kasi kung marami kang mga bagahe at marami kang mga needs na
halimbawa may mga longings ka na hindi mo pa nasa-satisfy at hindi mo pa na ika nga ay napupulfill. Tapos makikipag-date ka na agad, makikipag-relate ka na agad sa iba, baka malito ka na kunin mo sa kanila yung fulfillment. Ganon. Kaya madalas magsasabi, naghahanap siya ng somebody who can complete him or her, and this is very wrong. Sapagkat you have to be complete in yourself. That's why you are ready to date, you are ready to look for relationship, because you can possibly share your life and your completeness to that person. So, hindi pala kakain lang kami ng pizza. Yes. Nakain lang naman eh. But of course, yung may mga casual na nagkasabay kayo kumain, casual na take that opportunity to get to know those people in your life. So, yun yung mga group na sama-sama kayo, you observe paano ang manners, paano mga values, paano ang mga the things that make him or her laugh. So, yun yung sasabi ni Pastor na from afar. So, from a group, you can see them. Pero yung magde-date na kayo intentionally, ako kung ikaw hindi mo masabi na nasettle mo na ang maraming issues sa iyong buhay, yung mga longings mo, yung mga baggages mo, hindi mo pa na-deal, I discourage going dating. Ngayon, kung yung mga yon ay masasabi natin ikaw ay nagpa-counsel na, nagpagabay, na-handle yun, at you somehow are not carried away by your emotion, hindi ka mapusok na, tame ka na, then you can be ready to, kung may mga interesadong to get to know you, interesado kang makilala, then I would say na talagang that can be entertain yung dating. At pagde-dating, importante nga sa public place. At ang objective, getting to know the person. Kaya magandang mailagay sa mga sitwasyon na hindi maibibigay yung best foot forward, ika nga. At hindi lang about you and her and you, kundi yun, how you relate sa mga nakapaligid. Sa taxi driver na sinakyan, yun ang, from the behavior na makikita mo siya. Gusto ko lang suportahan yung sinabi ni Bishop na baka malito ka. May isa akong kaso, para akong abogado, narami ng kaso sa mga papa-email. May isang nagsabi sa akin, nag-email na isang dalaga, Pastor, anong gagawin ko? Kasi sinagot ko siya, 1 month na kami. Pero naramdaman ko ngayon, hindi ko pala siya mahal. Pero may komplikasyon. Sinabi ko na sa kanya ito, Pastor. Pero sabi niya, kapag hiniwalayan ko daw siya, magpapakamatay daw po siya. So may emotional blackmail na nangyayari. Well, itong mga bagay na to hindi to mangyayari kapag naging maingat tayo. Kaya ang sabi ng Bible, Paul, guard your heart. Do not arouse awake, no, ang iyong emosyon hangga't hindi pa sa tamang panahon. Kaya madalas nagkakaroon ng confusion kasi sabi nga ni Pastor, meron ka pang mga kailangan. Hindi ka in love talaga, in need ka. Maaring may problema ka sa pamilya, you just need a person na masasabihan mo ng problema. Naging outlet mo yung isang nanliligaw sa'yo. Kaya ingat-ingat din mga girls na kapag kayo masyadong problematic sa buhay, bumibigay agad kayo. By nature, mga babae talaga emotionally talagang vulnerable. So, parang madali sila pahamak. Madaling mapahamak. Pero ang generally ito, ayon sa studies talaga, and we can observe naman sa mga pagkakaiba ng opposite sexes, no, na ang lalaki mas focus sa bagay-bagay, mga events. Ang babae mas concerned sa feelings and tao. Emosyon. Kaya kahit sa trabaho, ang lalaki focus sa trabaho, di ba? Ay, sa babae. Sa babae, talagang hindi lang sa trabaho, pati yung emotion involved sa trabaho nandun. Kaya nagagalit ang maraming mga may asawa nga, no? Lumalapit sa akin mga maraming may asawa. Pastor, hindi na ako pinapansin ng asawa ko, lalaki. Focus na lang lagi sa trabaho. Akala ng lalaki, ito yung paraan ko para mapakita kay pagmamahal ko sa aking asawang babae. Pero kailangan ng babae, usually, kausap, affection. Kaya nga, ingat-ingat din. Sa lahat ng nagpapakounsel sa akin, I would say, mga 85% sa kanila babae. So, kaya nga ang tamang panahon para pag-date, yun nga, I would support that idea. Kapag naayos mo na sarili mo, do not take yung word na single as derogatory and negative. Single meaning complete ka. Minsan kasi pag single, parang outcast ka. No, it's not. Sabi nga ng isang author, do not get married until you are single. May pinapa-clarify yung isa nating texter. So, ibig sabihin daw ba walang friendly date?
Bilang natin. Ayun, sinabi natin kanina na Oh. na you are in the process of understanding yourself, growing, tapos may natural na mga situation that you are friends, that you meet, that kita kayo, kain tayo sa canteen, then you go ahead. So, ibig Pero yung sabihin- intentionally na i-date mo dahil kursunada mo siya, samantala marami ka pang issue sa sarili mo, yun ang sinasabi nating wag. Pero yung gano'n, may mga natural situations, ako, by all means, go ahead. Magkasama kayo sa isang building, pwede kayo magsabay kumain. Yung natural, hindi yung mag-extra effort pa. Napupunta pa kayo sa wildlife para mag-date. Sa isang seminar ko, sinabi ko ito yung levels ng emotional attachment ay naiiwasan natin. Yung first level attention, na-notice mo siya. And then the next level would be attraction. So, sabihin, may parte na ng pagkatao niya na na-attract ka na. Yun na nga yung tatanungin ko, Pastor. Ibig sabihin, pagka umoo ako, halimbawa, niyaya niya ako ng dinner mamaya. Pag umoo ako, ibig sabihin, I am sending na signal na may gusto ako sa kanya. Sa mga lalaki, hindi naman siguro Hindi lagi. naman. Pero pag naging regular na, yan na. May sense ka na, baka there's something between us na ayaw man natin sabihin pero nagagawa natin. Nandyan siya. Kaya nga, well, I call this reflexive interaction ito eh. Yung action mo, ini-interpret ko. Yung action ko, base sa reaction mo, ini-interpret mo rin. Kaya minsan hindi mo alam kung sino nag-a-assume mo, hindi. So, ang nangyayari dito, kailangan linawin mo kung ano ba talaga kayo. Okay, discuss ko lang ako if you still have the time. Yung level ng emotional attachment, iwasan natin na mapunta tayo dun sa, sabi nila, point of no return na walang sakit na. So, number one, attention. Na-notice mo siya. May parte ng kanyang pagkatao na talagang parang ganda ng buhok. And then, meron ng attraction. Ibig sabihin, nag-i-enjoy ka na natitignan siya, nag-i-enjoy ka na iniisip mo siya, may attraction eh. Etong matindi, dito na kailangan kayo mag-ingat. Yung punto na affection. Yung you're so affectionate na, meron ka nang ginagawa para sa kanya ng mga magagandang bagay na hindi mo ginagawa sa iba. Tinetext mo na siya. Dito tayo nagkakaproblema. Kasi ang next stage nan, yun na, affair na. So, ang pinakamatindi dyan, ayon sa mga psychologists, pinakamatinding level dyan yung addiction. So, ibig sabihin, emotional pagka dependence. naging regular yung date namin, nandun na kami sa level 3. Affection. Honestly, kapag naging regular na siya, meron ka na ginagawa sa kanya na na hindi mo na ginagawa sa iba. Naging exclusive na yung paggawa mo ng mga bagay-bagay na yun at naging regular. Isang tanda yun na meron ng something. No? Hindi naman siguro kung pinanganak kahapon, you feel it. You don't have to say it. So, iiwasan natin na kung ayaw nyo ituloy ito sa affair, yung talagang relasyon, ingat kayo dito sa level na ito. Kasi marami dito, di ba? Nagbibigay lang ng max, araw-araw. Yung babae nag-a-assume na, siguro may gusto sa akin ito. Tapos yung isa nag-aabot ng max, yung isa nag-aabot naman ng pom-pom, so kaya seb-seb. So ngayon nagsasagutan na kayo. Hindi nyo alam na tigpipiso lang yata yun. So kahit tigpipiso yan, pero affection na yon. Mga affectionate mga actions na yan. So when you say date, siguro let's define lang. Yung friendly date, I don't call that date per se, pero gusto ko lang sabihin it's a casual conversation, no? Maaring interaction. Yung sinasabi kong date kasi basically yung meron na kayo eh. Yung talagang papunta na kayo dun sa talagang yung gusto niyo na magkaroon ng relasyon. So ayaw naman natin na papunta kayo doon tapos hanggang boyfriend-girlfriend lang kayo. Ayun yung pinanggagalingan namin. So yung part ng getting to know stage, medyo malaki yun, malawak ano. Yung getting to know stage, yung hindi pa kayo, wala ka pa kayo intention, para sa akin, that must be maximized. Get every opportunity, take every opportunity to get to know. Pero kapag may special interest na nga, then you have to ask, am I ready for a relationship? O kung hindi pa, huwag nang in-nurture. Kasi may nararamdaman ako sa kanya. Pero yung opportunity to get to know, pareho kayo ng church, o pareho kayo ng school, nagkasabay, take that as an opportunity. Pero yung extra effort when you are not yet ready, we discourage it. Kasi kumisan, at the end of the day, na-develop siya, ikaw hindi na-develop kasi meron kang hindi gusto. Naiwan ngayon siya sa ere kasi hindi ka pa naman ready. Kawawa naman yung babae, ganyan. O kaya kawawa naman yung lalaki, gano'n. Dahil, kumbaga, may mga gesture ka ng pwede niyang akalain, kaya nga lang, problema niyo nakala niya. Kaya lang, ikaw ay, kumbaga, ay... nagiging sanhi rin. Oo, sanhi ka dun eh. Kaya somehow,
when you know for sure na hindi ka pa ready tapos nakidilig ka ng ganong pagbuhay ng damdamin, malaking problema rin. So dalawa yung ating iniiwasan dito. Ikaw umasa, wala kang aasahan, o kaya magpaasa ka ng ibang tao. Mahirap ito kasi hindi mo alam kung umaasa siya o hindi. Pero marami tayong mga pwedeng gawin about this. Huwag na tayo masyadong affectionate sa isa't isa. Ayun ang payo ko. Kasi doon nagsisimula lahat eh. May isang sinulat si C.S. Lewis, sabi niya, kapag daw nakikipag-date ka nang wala kang intensyong mag-asawa, para ka lang ngumunguya ng pagkain na wala kang balak lunukin. Ine-enjoy mo lang yung chiclet. Pero mahirap naman yun, no? Bebel gum. Bebel gum. Oo. So hindi importante pwede. Importante. Yung expressions of affection, dapat ay sasamahan yan ng isip na ito ba'y appropriate? Yeah. Ganon. Halimbawa, may asawa ka, tapos yung bang affection, nag-express ka ng affection sa ibang tao ng sobra pa sa na nagpapakita ka ng sobrang care, ha? Tapos sabi mo, wala naman kong ginagawa. Hindi, nagpapakita ka kasi ng affection. Ayan. Kaya nagpapakita ka ng mga mensahe na parang normal at ayos lang na i-develop yung damdamin sa isa't isa. Kaya, kumbaga, nag-iimbita ka ng problema. Paano naman kung para na lang matapos na? I-blind date ko na to. Pressure. Parang may pinaguhugutan. Marami siyang pinaparingga sa likod mo. Di tayo nadinig ng mga single ladies natin. No? Blind date. Yung blind date, siguro ang konsepto ng blind date, di nyo kilala isa't isa, no? Oo, nireto lang. Eto, 6 o'clock, magkikita kayo sa BGC. Tapos kakain. Sagot ko na. Masabi pa ganyan. Ako kasi, di ko nyo kailangan dumating sa pagba-blind date kung hindi nyo naman issue na magkaroon ng partner, no? If you want to take that as an opportunity to widen your horizon, yun na lang ang term ko, to widen your horizon, para mas marami kang options, so be it, kung gusto mo talaga. Pero ang punto ko, may mga guidelines tayo, lalo na pag Kristiyano, hindi ka na basta-basta nakikipag-blind date. May mga qualifications dyan. At ang payo ko naman, well, kung choice mo yan, it's up to you. Pero you must temper yung kilig. Pag sabing temper, pigilan mo yung kilig. At iwas-iwas ka rin. Baka naman yung ka-blind date mo, baka naman may maraming kaso, di ba? Nagkikita lang sa text. Well, di ko naman sinasabi na mangyayari sa inyo yun, pero mahirap din kapag hindi mapagkakatiwalaan yung nag-set up ng date. So, use your wisdom din sa mga bagay na ito. Ingat-ingat. So, siguro magbigay na rin tayo ng kaunting guidelines. Kung nandun na naman, sabihin na natin ready na ako for na ito, kino-consider na talagang mag-asawa at legitimate na pagdi-date na. Ano ba ang mga guidelines natin? Siguro, bigyan ko ng halimbawa sa aming iglesia, yung aking mga young professionals, whenever they would have this word, Kuya, meron ako napupusuan. Yan na. Ang lagi ko sinasabi, if you want to honor God sa relasyon ninyo, kailangan lahat ng ginagawa ninyo pleasing sa Panginoon. No? Ang payo ko lagi ganito, kung meron kayong i-consider sa pag-aasawa, as much as possible, ito na, meron na kayong interaction before. Para makat na natin yung haba na kailangan nyo pa ng GTKY. Yung GT, getting to know you. Kasi yung level of acquaintanceship ninyo, talagang nandun na eh. Dati mong kaibigan, dati mong kasama sa church. Misa nga kaming pastor sa campus nasa campus ministry. Sabi niya sa amin, alam nyo, hindi issue sa akin kung kayo-kayo rin na magkatuluyan in the future. Mas maganda nga yan, magkasama na kayo sa ministry, at hindi na kayo kailangan maghanap ng kakompatible niya sa ministry. Ito, malaking guidelines ito para sa akin. Sabi ko nga, yung opposites attract, madalas sa magnet lang yan. Pero pagdating sa pag-aasawa, mas marami kayong commonalities, mas titibay ang inyong relasyon kasi you have to work together. At based on studies, ganun talaga. Mas marami, kaya nga di ba mga dating services, meron kang i-click, are you male, na ganito, nagtatrabaho. Hindi ko alam. Yung mga dating services sa online, hanapan ka ka-compatible. Kasi bakit? Kamatch mo. Kasi talagang by study, kung sino yung madalas mong makasama, ka-interact, sila yung talaga nabubuo yung relasyon ninyo emotionally.
So, ayun ang payo ko. Kung talaga kinukonsider nyo makipag-date sa isang tao, hindi mo masama magkaroon kayo ng checklist and then you pray for that person. So, kung kayo na, kayo na. So, kailangan planuhin nyo na kung kailan kayo magpapakasal. Iyan isa sa mga guidelines ko sa aking mga young people. Nag-boyfriend, nag-girlfriend kayo, di ba? Hindi kayo po pwede na you just go with the flow. Kung saan kayo dali ng hangin, doon na kayo. Kung 10 taon pa kayo bago magpakasal, ang iniiwasan kasi natin dito, alam nyo na, yung kasalanan. Huwag nyo sasabihin sa akin na mapipigilan yung inyong katawan. Pare-pareho tayong tao. Kaya sa akin lang ito. For me, 2 to 3 years would be enough para makapag-ipon kayo. Kaya hindi nyo dapat pinapasok ang pagkikipagrelasyon pag hindi kayo handang mag-asawa. Sa amin lang yan. I will not be legalistic about this. Kasi as a counselor sa maraming kabataan, marami na ako nakita. 6 months pa lang may nangyari na eh. So if you're in the ministry, masakit yan. Dadalhin mo yan habang ikay nasa ministry. So kaya nga mahalaga na nakapagtrabaho ka na, kahit paano nakatulong ka na sa magulang mo, then mag-ipon kayo para sa isa't isa. Sinasabi ko rin na hindi nyo kailangan makapagpatayo ng bahay. Di ba may requirement na ganun, di ba? Na bago tayo magpakasal, may kotse na tayo, may bahay na tayo. Well, that's good. Kung kaya nyo, tuloy nyo yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, magagawa nyo yan. So, sapat para kayo makapag-asawa, makapagtayo ng pamilya, at humiwalay na pagkatapos ng kasal. Kasi mahirap naman mag-honeymoon, nasa bahay pa kayo, no? Hindi napipisan sa mga magulang. So, ayun ang payo ko. Bago magkapag-date, more or less, kilala mo na yung kapartner mo. And then, kapag naging kayo na, plan for marriage. You must be intentional about that. So, dapat pag nagde-date, yun na yung linya ng pinag-uusapan. Hindi na what's your favorite color. Di ba ang sabi ko dito, you're dating someone para maging asawa siya. Hindi para maging boyfriend o girlfriend lang. Okay. See? Ayun ang sa akin. Ang daming gustong humingi ng advice. Yung iba dito mga parents. Sasagutin ni Bishop mamaya. Bibigyan daan muna natin ngayon si Ate Jo Cabrera Alabastro. Time check muna, 10:33 na po ng umaga. Dating ang topic natin at pwede po kayong mag-text sa 2299. Gamitin ang keyword na DZAS. Pwedeng mag-post sa Facebook, 702 DZAS Family Matters. Or tumawag si Precious ang kukuha ng inyong tanong sa 654-3322. Kulay dugo ang lupa kung ika'y wala. Kulay luntian ang araw, ang dagat ay kulay. Maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng GAM! Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Jo Cabrera Alabastro. Ilang mga makeup tips na kailangan nating mga girls. Ang ating tip mula sa www.zdouf.com. Para sa chinita-looking eyes, maiiwasan ang pag-blot ng liquid liner, ano man ang gamit mong eyeliner brush, flat man yan or angled. Ang best na makakatulong sa iyo ay masking tape. Ilagay ito sa dalawang ibabang gilid ng mata para kapag nilinyahan mo ang side ay flat ito at walang blot. Para naman makakreate ng illusion ng fuller lip, maaari kang mag-apply ng colorless lip balm and they will make your lips instantly pout. Para naman maging long-lasting ang lipstick, maaari mong i-moisturize din ang iyong labi ng iyong paboritong lip balm. Iwan ito sa loob ng 10 minuto. Gumamit ng tissue o bulak para alisin yung mga loose flakes ng balat sa labi. Lalong-lalo na ngayon, nagpapalit ang panahon, tamang-tama na gawin mo ito sa iyong labi. Next, line your lips with a lip liner. At kapag nalinyahan mo na ang kabuuan ng iyong labi, then that's the time na mag-a-apply ka ng lipstick. That will make it last longer. Para naman sa mas malaking illusion ng mata, maglagay ng water-based na puting eyeshadow sa lower at sa upper lid. Hindi ka ba sigurado sa foundation color na gagamitin mo?
Simple lang. Ilagay ang kulay sa iyong pulso at kung malapit dito ang kulay, that is the best blend for you. Para naman maging curlier at long-lasting ang curl ng eyelashes mo, initin ng bahagya ang eyelash curler. Make sure lang na hindi ito sobrang init para iwas paso. Baka imbis na maganda ka, meron kang paso dyan sa gilid ng iyong mata. At para makaiwas din sa pag-blot ng mascara habang nilalagay ito sa pilik mata, gumamit ka ng business card. Yes! This will shield your lashes and can apply as many coats as you like. Sa lower lid naman, pwede kang gumamit din ng business card or ng plastic spoon. Gagamitin mo to pabaligtad. Kokorte sa lower lid ng iyong mata, iyong plastic spoon. In this way, mas makapal na coating ng eyelashes ang magagawa mo sa iyong mga mata. Ang dali lang magpaganda, no? Ang tip natin mula sa www.zdouf.com. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Dito yan sa Utak Langgam. Para sa mga nagnanais makahingi ng kopya, mag-log on lang sa fanpage ng Utak Langgam. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Welcome back dito sa Family Matters. Kahuntahan niyo pa rin kami ngayong araw na ito ng Monday. Ako po si Heidi. At ako naman po, si John Milan. Bisita natin si Mr. Lovestruck, si Pastor Ronald Mulmisa, and how to contact you daw, tinatanong ni Alice Gabriel. Meron po akong Facebook page, yung Ronald Mulmisa. You can send me a personal message po. Then rcmulmisa@yahoo.com yung aking Facebook email. Isa ko pang email yung rcmulmisa@gmail.com. Okay, so meron tayong ipapamigay na ilang tickets para sa Lovestruck Convergence. Entrance tickets po ito for 10 people. Walang libro na kasama. Walang libro kasama. Walang t-shirt Para po na makasama kasama. lang po kayo sa event. So, para sa inyo or para sa anak ninyo, para sa pamangkin or apo, sagutin lang ang tanong na ito. Sabi kanina ni Bishop, nung kanilang kapanahunan, ang kanilang paboritong date place ni Ate Tess ay sa Quezon City Parks and Wildlife. Hindi naman paborito. Yun ang unang date. First. Okay. Ngayon po bang mga panahon na ito, saan po ba safe na mag-date? Ayan, bigyan niyo po kami ng mga ideas. Saan na pwedeng mag-date ang ating mga magde-date. Magsing-irog. Magsing-irog, ayan. So, i-text nyo lang kami. Siguro 2 texters ang mananalo. Yung texter number 5 at saka texter number 8. Okay? At yung isa nating ka-Facebook, yung unang magko-comment doon sa, i-thread ninyo doon sa aming picture na ang cute-cute. Biruin nyo si Bishop, napapost natin ng ganito. Biglaan eh. Saan ang inyong idea na pwedeng mag-date? Ayan, yung rated GP. Okay, general patronage. Okay, saan safe na mag-date? Saan magandang mag-date? Sweet. Text niyo po sa amin. I-type DZAS space ang inyong sagot, pangalan at ipadala sa 2299. Texter number 5 at texter number 8. Tatanggap po kayo ng tig-2 ticket at yung ating unang ka-Facebook ay tatanggap din ng 2 tickets. Tapos, 10 yun, 2 callers. So, binubukas ko na yung ating 6543322. Yung unang caller at yung pangalawang caller ang tatanggap din ng tig-2 tickets para sa Lovestruck Convergence. Sa February 15, 8 a.m. sa Cuneta Astrodome. Okay, balikan natin ang ating topic. Dating. Pag ba nag-date, sino po magbabayad? Bishop, sinong tagabayad? Generally speaking, kung sino nag-aya. Pero practically speaking, hati. Hati? Para walang, kumbaga ay expectation na binibayaran ko. Ayaw nyo namang magpahati eh. Kaya nga. Paman effect. Generally speaking. Kung gusto mong pa-impress, ikaw, lalaki. Lalaki muna. Tapos? Nung nag-date kami ni Ate Gigi, first time, hati no? Hati? Sa Greenwich. Practical yun. Nag-promote ka pa talaga.
Sa Greenwich. Hindi, para tinuturuan nyo rin ang sarili nyo, yung partnership, di ba? Saka walang, kumbaga, okay lang ba yun sa lalaki? Okay lang yun sa lalaki? Oo, sa dating stage. Kung pwede nga lang babae magbayad. Di nga. Pero pag-uusapan naman yan. Pag-uusapan naman yan. Pero, by default, dapat hati kayo. Kung nagsisimula. Dapat ba pinag-uusapan na kung saan kami pupunta bago pa man kami umalis? Importante yan sa akin. Kasi pag nakikipag-date kayo, of course, yung lalaki, magpapaalam din sa magulang ng babae na ito po ang aming pupuntahan, itong din pong oras na ito, nandito na po kami sa bahay. Ganun yung aking naging practice. Mahirap naman kasi mawala yung tiwala ng magulang. At binabantayan nyo rin yung inyong sarili. Na baka kung saan kayo mapunta, no? At sabi nga ni Bishop kanina, wag ang sinihan ng unang venue ng date. The first time na nag-usap kami, hindi pa naman kami ni Ate Gigi, sa park din, sa rainforest sa Pasig. Rave na ngayon tawag doon, rave. Yung may isang rainforest park sa Pasig na meron doon mga puno-puno at doon kami nag-usap. Libre. At kung ano man yung kailangan yung pag-usapan, mahalaga din ito pa, kapag kayo nag-uusap, yung mas palalimin ninyo yung pagkakilala sa isa't isa. Na maaaring dumating kayo sa punto, ano man yung nakaraan ng isa't isa, dapat alam nyo na. Kasi kung intentional kayo na maging kayo, kailangan magkaalaman na at nang hindi na magkabulagaan. Kasi marami kasing mga, alam mo na, kapag sila na, doon pala nalalaman, ganyan ka pala ha, ito pala nangyari sa'yo. So, maganda, talaga nakikilala niyo isa't isa. Okay. Ano pa, Bishop? Wala ka na idadagdag doon? Marami tayong tanong eh. Tawag po kayo, 6543322. Mukhang may caller number 1 na tayo, no? Okay, so caller number 2 na lang ang ating iniintay. Thank you daw sa pag-greet mo sa kanila, Rose Mijares, Bishop. At sa pag-officiate at pag-bless ng kanilang wedding. At sorry po sa pagtawag ko. Hello and happy listening, Edgar Flores and Steve. And once again, happy 48th wedding anniversary kina Tatay Kaloy and Nanay Glo Malipiran from Ate Maloy sa Lumbides. Ayan. Pwede ba ako magsigit ng konting bati lang? Okay lang. Sige. Binabati ko lang si Nanay Sita at si Tatay, nakikinig ngayon. And then si Tatay Ed, get well soon Tatay Ed, ninong ko siya sa kasal. Get well soon po. Then si Tita Noy, and then yung aking ilang mga staff sa Convergence. Si Ruth Grace Ubaldo, si Vong Bahe, si Ate Nelly Ramos na magse-celebrate ng birthday February 14. Valentine's Si Sister Baby, si Babes sa Monte, yan. Hindi na pala sa Monte siya. Anyway, at ang aking sister-in-law, si Ate Susie, happy listening. Lahat ng mga taga-Discovery. Okay. Questions sa oras na 10:43. Sana makarami tayo. I am 30-ish na po. Never been into a relationship because I would like to date Christians only, but my friends encourage me to date others. Hindi ko po alam. Pag sabing others, non-Christians. Malamang. So kung Christian ka, huwag ka nang padala sa pressure. Tsaka 30-ish na din 30-ish. So, well, doon pa rin tayo babalik sa konsepto na hindi ka dapat nagbo-boyfriend dahil yung body clock mo, no? Nagtitik na. Ang mahalaga dito, you follow God's will. Maraming komplikasyon kapag bumibigay ka sa pressure sa lipunan. Malinaw na sinasabi ng Bible na kung talagang seryoso ka sa iyong buhay pananampalataya, ang mamahalin mo, nagmamahal din kay Lord. So, huwag ka nang pa-pressure. Kapag naging matigas ang ulo, ikaw rin ang aani ng consequences ng iyong ginawa. I've seen a lot of cases, lalo na mga babae, dahil nape-pressure na kung sino-sino na lang ang iniengganyo manligaw sa kanila. Sila rin na nasasaktan. Okay? Okay. Bishop, may i-add ka ba doon? Amen. Kanina ka pa. Sige, isang tanong pa tayo dito sa fan page. Ask ko lang, paano may encourage yung dalawang youth? Kasi yung girl mahilig pumunta sa house ng boy. Minsan doon pa siya natutulog. Involved po sila now sa ministry. Paulit-ulit po nila tong ginagawa. Pinagsasabihan naman sila ng leaders ng church. Once na makausap po sila, magbre-break na sila kasi gusto nila tumayo sa unahan or dahil nasa ministry. Kaso kaya lang po, paulit-ulit lang yung issue. Laging ganon. Yung girl napunta sa house ni boy, doon natutulog sa gabi. Paano sila i-approach ng hindi matitisod? Bishop.
Importante na kausapin po ng masinsinan sapagkat hindi lamang po masagawa kung hindi delikado ito. Kaya importante na yung bata, ang babae na natutulog doon sa bahay ng boy ay ma-subject sa isang proseso na ano man ang nagdadala sa kanya para gawin ito ay ma-meet. Sabi nga ay in need siya, hindi in love. Kaya longing for belongingness, longing for affection, longing for attention, all of those combined, I can make her ay future na hindi maganda. Kaya yun po, ma-meet yung need ng babae. At pangalawa, silang dalawa ay ma-encourage at maipakita yung mga disadvantages ng ganitong gawain. Pangatlo, ang coordination sa mga magulang para ma-monitor naman. Maraming mga magulang kasing ganyan na hindi na ma-monitor sino nasa bahay nila, sino kasama. Minsan nalulusutan, maunawaan natin. Pero yung parang masyado ng sobrang luwag na yung kanilang bahay ay napupuntahan ng ganyan at wala na silang pakialam, wala na monitor. Nako, dapat to namomonitor natin ating mga bahay. Kaya pwede mag-coordinate sa mga magulang para nang sa gayon, magkakaroon ng desisyon yung bahay na pisikal, magkakaroon ng ma-address yung babae sa kanyang need, at ma-address silang dalawa sa gabay. Hindi dapat na yung tipong sila may kasalanan, kailangan parusahan, kundi magabayan on how to handle their emotional involvement sa isa't isa. Okay. Sabi namin sa aming 15-year-old son, he can't give gift to his crush every Valentine's. Birthday pwede. Paano naman daw sa kanilang girls, 14 and 12 years old? Can they receive gifts sa Valentine's Day? Is it rude to reject gifts? Sa akin po, wala namang issue kung tatanggap yung inyong mga anak. Basta malinaw lang na they are receiving the gifts out of of their appreciation ng maaring affection ng iba sa kanila. Hindi naman po issue kasi yung pagbibigay ng gift sa kanila. Ang issue lang dito kapag bumigay sila. Yung parang they would misunderstand that o misconstrue na parang panahon na para sila ay magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Kasi tinutulungan nyo rin naman kasi yung iba na, sabi nga, kung gusto mo mapagpala yung iba, give them opportunities to give something. Ayun lang po ang babantayan natin, yung mga anak na tumatanggap ng gifts. Nonetheless, as I said, merong reflexive character ito. Baka naman maengganyo din yung iba na magbigay sa anak ninyo. Kung kaya nyo kausapin yung nagbibigay, maaari, edi sabihin nyo, we honor and we appreciate yung inyong ginagawa. Pero malinaw, dapat na hindi pa handa yung aking mga anak for that. O maaari yung anak na mismo turuan paano sasabihin nyo sa nagbibigay. Pero sa akin, wala namang issue kung tatanggap Mahalagang turuan din yung ating anak to discern kung ano yung seeming expectation na nagbibigay. Kung yung nagbibigay ay tila umaasa na, ay kailangan medyo i-reject na. Pero kung yung nagbibigay sa kanyang love language ay receiving gifts and therefore he or it is normal for him to be generous, then wala tayong aalalahanin doon. Ganun pa man, importante talaga na maging maingat saan na pupunta ang ay nagiging hakbang at kilos tulad ng pagbibigay at pagtanggap ng regalo. Kung ito'y dumadako sa pag-aasa na o unnecessary expectation, then something has to be done. Okay. Meron kasing attitude ng maraming lalaki na kapag hindi sinasabi ng babae na tumigil sa kanyang ginagawa, na-encourage siya. Kunyari, panliligaw. Hindi mo man ako nire-reject sa aking panliligaw. So, dire-diretso lang ako. So, kaya importante rin sa mga babae, alam nyo kung kailan nasasabihin, tigil ka na, friends lang tayo. Okay. At this point, ititigil na muna natin ang pagtanggap ng tawag dun sa mga sumali sa ating pa-contest dahil meron na tayong 2 callers. Ang kanilang idea kung saan magandang mag-date sa park. Kunwari daw sa Luneta. Pero daytime daw at hindi night. Yan ang idea ni Gracia Villamor, 57 years old. Congrats po, nanalo po kayo ng 2 tickets para sa Love Struck Convergence. At yung pangalawang caller, sa pagsisimula daw ng takip silim, malapit sa dagat. Wow! Yan ang kanyang idea, di ba? Napaka-sweet. From Dan Kerubin, at siya ang ating second caller. So, sarado na po sa ating mga callers. Bukas pa sa ating texters. Nag-iintay pa kami ng 5th and 8th texter natin. Sagutin nyo lang po saang lugar ang magandang mag-date sa panahong ito. Okay.
Tanong mula sa caller, meron po akong ini-encourage na mag-church, male, 24 years old. Yung caller natin, female, 30. Sa kaka-invite ko po sa kanya, ako po yung nade-develop. 11 months ko na po siyang ini-invite. Minsan po uma-attend, minsan hindi. Kapag hindi po siya nakakapunta, binibisita ko po siya. Ano po ang dapat gawin? Alam mo, napakaganda yung honesty to be able to admit na nade-develop ka na. So dahil doon, naro-wrong motive ka na. Kaya maganda yung effort mo na imbitahan siya. Ngayon, hanap ka ng someone who can continue yung ministry mo upang ikaw ay hindi magkasyado magkaroon ng emotional involvement that can lead you to some kumbaga ay masasakit na mga ay karanasan. So, una-una ay sapat na ikaw naging honest. Pangalawa, you act on it by minimizing your encounter with the person. At kung hahanapin niya yon at pupurso ka niya, then well and good. Pero kung hindi, ay di maihanda mo ang iyong sarili. Importante yon yung kung ano nagdadala sa iyo doon sa mga unnecessary mga feelings. Gawan mo ng solusyon yun kasi baka ikaw ang masaktan. Kasi umaasa ka eh. Tapos wala namang epekto dun sa iyong pina-follow up. So guard your heart. Okay. Nakikinig po ako ngayon. Very informative po ang topic today. Malaki po ang naitutulong sa aming mga single mom na may 2 anak na babae, isang 26 at 15 years old. Kahit di po napakinggan ng mga anak ko, ay pwede kong i-share sa kanila ang mga narinig ko. Kaya salamat po sa inyong bisita from Mildred Tuazon. At ang daming mga ideas na mga ka-Facebook natin kung saan magandang mag-date. Pero bago tayo mag-announce ng winner, isa pang tanong. Ask ko lang, if dapat po bang umasam ang isang lingkod ng Diyos, female, 51 years old na po siya, umaasa at nagpre-pray pa rin ng future partner in life? Sa akin po, walang issue yan. If you know the story ni Teacher Francine, yung Francila Canilao. Francila Canilao, di ba? Yes. So, wala pong imposible sa Panginoon. Basta, importante lang dito, kumpleto kayo kay Lord. Bahala si Lord sa inyo. Delight yourself in the Lord and He would give you the desires of your heart. Basta po, nasa kalooban niya na kayo po yung magka-partner, wala naman po problema na mag-pray. Okay. Good morning po. So blessed sa advices ninyo about dating. Wise decision should always be God-centered. From Honey Esplana. Tanong ng isang lalaki, para daw sa isang guy, what is the right time to court? Is there a right age or maturity level? Mga lalaki. Siguro sa akin po bilang lalaki, nagsimula po ako maligaw kay Ate Gigi nang matatapos na ako sa kolehiyo mga 1 sem. Sinagot niya ako mga 3 months na lang bago ako matapos. Ang intention ko kasi dati ay gusto ko na talagang ihanda ang sarili ko sa pag-aasawa. Ang akin pong payo sa mga lalaki, I would suggest na you establish yourself as a man. Kasi madali pong, sa aking pananaw, madali namang ma-attract sa yung isang babae na single kapag ika-establish. Kasi iba na ang requirement ng mga single ladies sa mga lalaki. Kung teenager ka, di ba, ang gusto mo, cute. Yung parang Korean pop, mga artist. Pero pag tumanda-tanda ka na, ang gusto mo na security. Sa mga babae, napaka-importante ng security. Kaya magpapogi kayo by achieving something or prospering your life, mastering your craft. So, ano po yung pogi points po yan. So, the right age, well, ito lang hindi naman to talagang itong pinaka strict. I would say starting 23 years old. Pwede naman ligaw. Well, sa akin po yan, kasi ayun ang aking naging karanasan eh. Pero hindi ko sinasabi na yan ang tamang edad. Pero marami kasi hindi man nakakatapos na pag-aaral, pero kayang bumuhay ng pamilya. Hindi kasi lahat na nakatapos ng kolehiyo nagmamature. Si Jerry ba pwede nang mag-date? Matagal na. Hi, pare Koy! Yun na, mga 23. Kasi nga, assuming na may trabaho yan po yung nanggagaling ko sa perspective na sa uri ng pamumuhay natin ngayon dito sa urban areas. Yan ay ligaw, hindi yung fling-fling. Hindi. Yun talagang ang target mo na ay lumagay sa tahimik. Bishop. Yes. Amen. Amen. Sarap yung medyo meron tayong
guest na mapapahinga. Ko-confirm Kasi niya po importante- tuloy yung mga friends invitation sa Facebook niya. Yung importante kasi hindi na galing sa magulang mo yung pang-date mo eh. Ikaw na mismo ang magbabayad pa nagde-date kayo. Napakagandang feeling nun. Siguro huling tanong natin, ano po kaya ang dapat kong gawin sa best friend ko? Babae po siya. May anggulo po kasi na nagkaroon pa po ako ng isang kaibigang babae din na napalapit din ng husto sa akin. Ramdam ko po nagseselo siya kasi minsan niyang dinaan sa biro na nagseselo siya. At kinausap po niya ang kapatid kong babae na masyado daw po akong napapalapit dun. Baka daw po masaktan lang ako. May mga naging friends po ako na nawala before, after matulungan at may utang sa akin. Nang masingil, nawala po yung friendship. Kaso po, siya din naman may utang sa akin matagal na. Ano po ang dapat kong gawin para hindi niya maramdaman yung pagseselos? Hindi naman po ako nawala sa kanya. Nagkaroon lang ng ibang kaibigan na ginagamit ng Lord sa paglagong spiritual ko. So, hindi na to dating. Nakatutuwa na ikaw ay sensitive enough to discern the feelings ng iyong kaibigan. Pero hindi dapat naman ikaw ay mahinto ng kanyang pakiramdam. Do not be hostage by what your friend feels. Just pursue, go ahead. And do not allow it to hinder you from what you are doing. At the same time, syempre, kapag nagsabi siya sa iyo, you can empathize but not necessarily committing to limit yourself to her. Kaya ang emotional attachment, hindi lang nangyayari sa lovers yan, kahit friends. May isang ang sumulat sa akin, for half of her life, kasama niya yung friend niya, nagkaroon ng boyfriend yung friend niya. Hindi niya ngayon alam paano siya kikilos kasi wala siyang ibang naging ka-close. Kaya sabi ko nga, yung ating mga relationships, napakahalaga niyan kung saan tayo nag-a-attach. Kasi ba't yung friend niya ang naging ka-close niya? Kasi may problema siya sa pamilya. So, ugatin natin yung issue. I-address natin yung issue. Oo. Sa ating mga texter, congratulations kay Merlina Gawad. Oo, Luneta din ang kanyang idea. At si Timothy James, isang fast food chain para daw open at walang mangyari. Si Timothy ay 15 years old, kaya swak na swak sa kanya yung tickets. 2 tickets para sa iyo sa Love Struck Convergence. Dito na siguro tayo magtapos. How to deal with guys at church na binabakuran ka by telling most of those around na gusto ka pero hindi naman naliligaw. Wala ding sinasabi na diretsyo. I don't like the guy but I like someone else within his group. Medyo complicated. Siguro, hindi naman sa binabakuran ka, nagkakaroon lang ng press release na hindi mo gusto siguro. Pag binabakuran kasi, ibig sabihin, hindi na pumapayag yung guy na maligawan ka. Well, ang ano lang ho dyan, kung kayo worker sa church, paki-address sa pamamagitan ng church leadership. Kasi it would involve the church, lalo na kinakalat, to preserve your reputation na maaring nabebesmirch, sabi nga, na nadudungisan. Tsaka, I would suggest, bago po dumating doon, kausapin nyo po yung guy ng personal. Follow the protocol na Macho 18, private talk muna. Na sabihin mo, iwasan mo yan, hindi ko nagugustuhan. Pag hindi nakinig, then tsaka mo sa ano. Although naging public na siya, kailangan meron ng damage control mechanisms minsan dyan, na sabihan mo rin yung iba na hindi ko talaga gusto yung guy, na kung naman yung sinasabi, wag na lang kayo maniwala kung meron mang sinasabing kasinungalingan. Okay. Sa akin naman, kung ginagawa niya yun, karapatan niya yun. Kung naapektuhan naman yung iba, di problema nila. Ikaw, you just have to live as normal as possible. At kung may lalapit sa'yo at magtatanong tungkol doon, sabi mo, ganon. Wala akong alam nun. Don't say anything much. Okay. Because if you say a lot of things, meaning affected ka, you are making that person successful. Kung nasa mid-30s na daw ba, awkward nang makipag-date? Hindi, Wala kahit anong edad yan, kahit sa mga nabiyudo na nag-abiyuda. Ang cute nga tingnan, diba? Yes. Yung mga puti na din yung buhok, nagde-date pa. Hindi naman awkward. Nakaka-inspire nga. Okay, saan mag-claim yung mga winners natin, Pastor Ronald? Basta po magdala lang po kayo ng valid ID sa February 15. Meron pong separate na ticket lane sa mga promo namin at games. Magdala po kayo ng ID. Kukunin ko po yung inyong mga pangalan mamaya sa staff ng Family Matters. Precious yung winner natin sa Facebook. Yun na lang ang ating kulang na i-announce. Yung unang nag-comment dun sa ating thread, dun sa pictures ni Bishop na pang profile pic. Ano na lang ang huling paalala ninyo tungkol sa pinag-usapan natin, Pastor Ronald? Ang masasabi ko sa mga singles na
nagnanais na makipag-date, ihanda po yung inyong sarili para sa isang mas malaking responsibilidad na hindi po basta-basta nakikipagrelasyon tayo dahil gusto lang nating magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Dahil hindi po tayo nagiging responsable sa ganitong kaisipan. Una-una, mag-focus po tayo sa ating pagmamahal kay Lord. Kapag na kay Lord po tayo, kumpleto po tayo. May boyfriend man, may girlfriend man, o wala. Okay. At syempre, pag nakipag-date, siguraduhin nyo lang na maayos din ang inyong pananamit. Oo, hindi masyadong nawawala yung tuon sa conversation dahil nakatitig na pala sa iyo. So, dress appropriately, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Konting reminder lang mula po sa inyong ate. Bishop, prayer time muna tayo. Yes, tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat kayo ang Diyos ng aming pagkatao. Kayo ang Diyos na melikha ng langit at ng lupa, kasama po kami doon at kayo ang sumasakop sa amin. Kaya maging ang mga damdamin namin, lalo na ang mga kabataan, ay saklaw ninyo. Salamat sapagkat kayo ang aming kasapatan. At kami, pagka merong kasapatan sa iyo, ang lahat ng bagay idadagdag mo na lamang. Pagpalain niyo po ang narapit na convergence ng Lovestruck, Panginoon. Marami po makadalo at hindi mamiss ang napakagandang mga sharing and discussion dito. Pagpalain mo ang mga promotions, ang mga detailed preparation po. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang pati na pagkapala mo sa mga magulang sa paggabay sa mga teenager patungkol sa kanilang mga love life. Opo, maging ang mga adult but still bothered by their love life, O God. Lord, hinihiling namin, iunat mo ang iyong kapangyarihan at ipadama ang inyong pong gabay at pagpapala sa bawat isa. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. 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 Ako yung iba gusto pang humingi ng payo, so balit overtime na po kami. Pwede nyo pong i-message si Pastor Ronald Molmisa. Yes. Merong fan page, ang Lovestruck Convergence, at meron din siyang personal na FB account. Saan na nga yun, Pastor Ronald? Ronald Molmisa lang po, yung Ronald Facebook Molmisa. page. Okay. At gusto rin yung iba magkaroon daw ng t-shirt. Bahala na po kayong makipag-email kay Pastor Ronald Molmisa. Facebook winner natin si Ana Lopez Pangilinan. So, Ana Lopez Pangilinan, congratulations sa iyo. Doon na lang po sa Cuneta Astrodome. Medyo aga-agahan nyo na lang po at hanapin ninyo yung lane para sa mga mag-claim ng prizes. Ayan, dito sa ating mga pa-contest sa FEBC Radio. Bishop, what's on our calendar? Ay, dumalo kayo ng Lovestruck. Sa February 15. Yes, sa Cuneta Astrodome. Dumalo rin kayo ng mga seminar tulad sa aming A Night of Love sa February 15 ang gabi rin sa Hope of Glory Auditorium. At ganoon din sa mga iba't mga seminar this February na may kinalaman sa pagpapaunlad ng buhay pag-ibig at buhay pampamilya. Oo. Bitin po yung time natin pero may replay tayo mamayang 12 midnight sa febc.ph. Thank you kay Pastor Ronald Molmisa. Salamat. Thank you kay Ate G. At saka thank you din kay Benel, kay Precious at kay Joanne. Kami po ang inyong mga nakasama. John Milan po ito. Ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Ito ang Family Matters, kaagapay, katuwang at karamay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@dzas.febc.ph.